Suportado ng ilang mambabatas ang pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Narito ang aking report. July 18 nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ilang buwan matapos niya itong isertify as urgent. Noong Agosto naman, inilabas ng Bureau of the Treasury ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Makalipas ang halos 2 buwan, pinasuspindi ni Pangulong Marcos ang IRR ng Maharlika Fund. Inilabas ng Malacanang ang memorandum na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12 na naka-address sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Ayon kay Bersamin, gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng mabuti ang IRR ng Maharlika Fund para masigurong makakatulong ang naturang batas sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. Sang-ayon ng ilang senador na suspindi ng implementasyon ng Maharlika. Giit ni Senator Risa Ontiveros na bukod tanging senador na tumutol sa pagpasa nito, minadali ang pagsasabata sa MIF. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala. Maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri na sa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisasaayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon. Very good development naman ang reaksyon ng Senate Minority Leader Coco Pimentel sa utos ng Pangulo. Dahil sa mga butas o depekto ng batas, hindi pa raw handang maipatupad ang Maharlika. Naniniwala naman Senator Chis Escudero na hindi malinaw ang mandato at direksyon ng MIF. Marahil patunay yon na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niya yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa sa IRR. Para naman kay Senator Win Gatchalian, posibleng may epekto ang giyera sa Israel sa suspensyon ng MIF. The economic situation, nagpapalit yan eh. No? For example, when we were discussing this, wala namang Israeli-Hamas intervention or wala namang Israeli-Hamas conflict. So that can also impact global oil prices. No? It can also slow down the global economy. So may mga ganitong situation. No? So I think itong suspension temporary lang. Sa Kamara naman, tiwala si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa naging desisyon ng Pangulo. That the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Handa naman daw si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na payuhan ng ehekutibo. Lalo't naging bahagi siya ng technical working group na bumalangkas sa batas. Kumpiyansa rin si Salceda na matutuloy ang implementasyon ng MIF sa pagkatapos ng taon. 50 billion pesos ang kontribusyon ng Land Bank of the Philippines para sa initial seed money ng Maharlika Fund. 50 billion pesos din ang manggagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakarang buwan, ibinigay na ng Land Bank at DBP ang kanilang kontribusyon sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa investment fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Kahit may utos sa suspensyon, nakabinbin pa rin ngayon sa Korte Suprema ang petisyon laban sa constitutionality ng MIF na inihain ni Senator Pimentel at mga dating kinatawan ng Bayan Muna. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, depende sa petitioners kung gusto nilang i-withdraw ang petisyon. Pero kung hindi naman, nakahanda ang OSG na magsumite ng kanilang komento sa Korte Suprema. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.